Ang ngitain ng isang bagay na parang isang kalawakan at ang trono sa itaas. Hindi tayo konektado. Ang ngitain ng isang bagay na parang isang kalawakan at ang trono sa itaas. Balikan natin ang Ezekiel, Kabanata 1, mga versikulo 22 hanggang 28. Ezekiel, Kabanata 1, 22 hanggang 28. Basahon natin ito ng may pananagutan. Kahit hindi ko kayo marinig, maririnig ko ang ilan sa mga miyembro natin dito. Basahin natin ng responsable ang mga talata 22 hanggang 28. Babasahin ko ang bersikulo 22. Ngayon, sa ibabaw ng mga ulo ng mga nilalang na may buhay, may parang isang kalawakan, parang kakilakilabot na kristal na nakalagay sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Ang pagkaana sa lawa sa kakilid. Ibata, narinig ko rin ang ugong ng kanilang mga pakpak. Parang lagaslas ng maraming tubig habang sila'y lumilipad. Parang tinig ng makapangyarihan sa lahat. Isang ugong ng kaguluhan, gayang ingay ng isang kampo ng hukbo, kung saan tuwing sila'y huminto, kanilang ibinababa ang kanilang mga pakpak. Ngayon, higit pa sa gastos, mayroon pa ring hindi nila kayang bayaran. Mayroong isang bagay na kahawig ng isang trono na parang lapis lazuli sa anyo, at sa ibabaw nito, na kahawig ng isang trono sa mataas na lugar, ay isang figura na may anyo ng isang tao. Sama-sama nating basahin kung paanong ang anyo ng bahaghari sa mga ulap sa araw ng pag-ulan. Gayun din ang anyo ng nakapalibot na liwanag, ganito ang anyo ng wangis ng kalwalhatan ng Panginoon. At nang makita ko ito, ako'y nasubasob at nakarinig ng isang tinig na nagsasalita, ito ang salita ng Diyos. Amen. Ito ang pangitain. Isa pang pangitain na ibinigay kay Ezekiel nang siya ay tawagin upang maging isang propeta. Ang unang pangitain na ating pinag-usapan ay ang pangitain ng apat na nilalang na may buhay. At ito ay isang karugtong, ngunit nakakita siya ng isang pangitaan ng isang bagay na parang isang kalawakan. At ang larawan ng kalawakang na iyon ay, una, isang bagay na parang kalawakan ang nasa ibabaw ng mga ulo ng mga nilalang na may buhay. At Ezekiel 1, versikulo 22 ay may nakasulat na parang nasa ibabaw ng mga ulo ng mga nilalang na may buhay. Mayroong parang isang kalawakan, parang kahangahangang kinang ng kristal na nakalagay sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Ito ay ito ay isang paglalarawan ng kung ano ang maaring hitsura nito. Naroon ang mga kerubin, ang mga nilalang na may buhay, at saka ang mga gulong. Hindi ko alam kung ganito talaga sila kamukang kamuka, pero isa lang itong paglalarawan. Pero nakikita mo yung parang baso, parang mesa na gawa sa salamin, tea table, isang malaking tea table na gawa sa salamin, di ba? Akalain ko sana na medyo mas makapal o mas malalim ang kalawakan, pero isa lang itong paglalarawan. Ito ay parang kristal, parang isang kalawakan. At ipapaliwanag ko kung bakit maaring ganito ang hitsura nito. Ngunit sa itaas nito ay ang trono at pagkatapos ay ang ningning na parang bahaghari. At kaya, ang gastos na iyon, ang salitang gastos ay sa Hebreo ay rakya. Rakiya, isinasalin din ito bilang kalawakan o isang malawak na espasyo. Ang rakya ay nagmula sa salitang ugat na Hebreo na ang ibig sabihin ay pagmamartilyo. Kapag mayroong kang bulang metal, iniinit mo ito at pinupukpok upang ito ay maging mas manipis, upang mabuo ito sa iba't ibang hugis. Kaya kapag pinukpok mo ito hanggang sa maging manipis na plato, rakiya na iyon. At nung sinaunang panahon, inakala ng mga tao na ang kalawakan, ang mga kalangitan,
ay isang solido, pagtakip sa daigdig, sa ibabaw ng kalawakan, sa ibabaw ng kalawakan. Kaya naniwala sila na isa itong matibay na pantakip at kaya nga ginamit ang salita, paliwanag ni Rakya. Ang nakita ni Ezekiel sa ibabaw ng mga nilalang na may buhay ay hindi ang aktwal na kalawakan, kundi isang bagay na parang kalawakan na isang nakikita at malawak na espasyo na nakalagay sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Ang terminong ito na kadalasang isinasalin bilang kalawakan ay isinasalin bilang kalawakan sa ating sipi ngayon. Gayon din sa Genesis Kabanata 6, Ezekiel 1:22 habang binabasa natin Kabanata 10, talata 1. Gayon din, isinalin din ito bilang kalangitan tulad ng sa awit 11, talata 1 at 2 o mga langit sa ilang mga salin. At gayon din, isinalin din ito sa ilang mga sipi bilang mga langit. Kaya kung minsan ay nababasa naton ang langit sa Biblia at kung minsan, iyon ang rakiya. Ang isa pang salitang Hebreyo para sa langit, tulad ng sa Genesis 1 talata 1, nilikha ng Diyos sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, tama ba? Na ang mga langit ay Shamayim. Ato, Shamayim, ang konsepto ng Shamayim na sayang mga kalangitan, tulad ng kalangitan, kabilang ang kalangitan o ang espiritual na langit nga atong pinag-uusapan. Kasama rin sa salitang Shamayim ang konsepto ng rakiya. Kaya mas malaking kaharian ng maakalangitan, ngunit sa ilalim nito ay ang rakiya, ang kalunsuran. Ipapaliwanag ko ng kaunti pa ang tungkol kay rakiya mamaya. Genesis Kabanata 1, versikulo 7, ang Diyos ang nagbayad ng gastos. Ito ang ikalawang araw ng paglikha. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at nagkagayon nga. Mga bersikulo 14 at 15. Nang ikaapat na araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw sa gabi, at maging pinakatanda at pinakabahagi ng mga panahon at pinakabahagi ng mga araw at mga taon, at maging pinakatanglaw sila sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. At ganoon na. Kaya ito, sa ikaapat na araw, nilikha ng Diyos ang araw, buwan, at mga bituin at inilagay niya sila sa rakya, ang kalawakang ito. Kaya pag-isipan natin ng kaunti ang konseptong ito ng kalawakan. Kaya mayroong lupain at saka may gastos pa, at sa itaas nga gastos ay ang trono. Ito ay kung saan naroon ang Diyos, doon siya naroon. Kaya mayon, saan lugar? Ito ang pinatawag nating langit, ang kaharaan ng langit. At nasaan tayo ngayon? Nasaan tayo? Nabubuhay tayo sa lupuang ito, kung saan itinuturing nating kaharian ng langit, at narito ang trono ng Diyos. Kaya ito ang tinatawag nating langit, hindi ba? Kaya ang lugar sa pagitan, ang lupa kung nasaan tayo, at ang trono ay gastos. At dito, sinasabi ng Biblia, maging ang araw ay nasa panganib. Ang buwan at mga bituin ay nasa ganitong kalagayan. Kaya kasama sa gastos na ito, kasama na rito ang sansinukob. Medyo malaki ito. Hindi lang ito. Ang espasyo sa pagitan ng lupa at langit, ang araw, buwan at ang mga bituin ay kasama sa kalawakan. Kaya ang kalawakan ay medyo malaki, mas malaki kaysa sa iniisip naton. Ay anong klaseng lugar ito? Nag-usap lang ba tayo tungkol sa hmm,
At kaya ko sinasabi iyon, naisip ko sana. Medyo mas malaki ang gastos dahil kasama rito ang lahat ng bituin, ang araw at ang buwan. Ngunit, sa espiritual na aspeto, ito ay dahil ang pangitain ni Ezekiel ay isang espiritual na pangitain na ipinaliwanag sa mga simbolikong imahe. Natutunan natin iyan sa pamamagitan ng pag-aral tungkol sa apat na buhay na nilalang. Kung physical silang lilitaw gaya ng inalarawan, lahat tayo ay tatakbo. Natatakot kami. Ang mga imaheng iyon at mga muka, ang mga pakpak at ang mga gulong, natutunan natin na lahat sila ay may mga espiritual na kahulugan. Pagkatapos, sa itaas ng kanilang mga ulo ay ang kalawakan. Maaring nagtataka kayo, ang apat na buhay na nilalang na ito ay mga nilalang sa langit, ngulit bakit sila nasa ilalim ng kalawakan? Naniniwala akong may dalawang pangunahing dahilan kung bakit ang mga nilalang sa langit ay nasa ilalim ng kalawakan. O kapag ang mga nilalang sa langit ang nasa ilalim ng gastos, isa sila sa dalawa. Una, sila ay bubangsak tulad ni Satanas. Patumba na sila. Hindi sila maaaring manatili sa langit. Pangalawa, mayroon silang gawaing dapat gampanan dito sa lupa tulad ni Jesus. Bumaba sila para sa isang layunin at naniniwala akong iyon ang dahilan kung bakit ang apat na nabubuhay na nilalang ay nasa ilalim ng gastos na iyon. Pero sa itaas ng kanilang mga ulo, ibig sabihin, nasa itaas lang nila. Ang kalawakan at sa ibabaw ni Aon ay ang trono ng Diyos. Kaya ngayon, pag-isipan natin ang simbolikong kahulugang ito na aking maunawaan. At hindi ko na masasabing ito na ngang ulit. Ngunit kung ang lupa ay nagsasalita tungkol sa ating pisikal na katawan, dito na roon ang ating katawan. Kung gayon, ang langit ay ang espiritual na mundo. Kaya ang lupa ay pisikal, ang langit ay espiritual. Kung gayon, ano ang nasa pagitan na lumalawak? Ito ang pinatawag nating kaluluwa o isip. Maraming bagay na maaaring isama sa ating isipan. Isipin mo kung ano ang nasa isip mo. Ano kayang pumapasok sa isip mo? Isipin mo kung nasaan ang isip mo at kung sino ang kumokontrol sa isip na iyon. Kasya rito ang araw, buwan at mga bituin at ang sansinukob. Maraming nangyayari sa larangang iyan, sa espasyong iyan, di ba? At sino ang namamahala sa espasyong iyon? Kinikadapit sa espiritu, tunga-tunga sa pisikal o espiritu, wala pa kini sa langit. Ngunit ito ay isang dinakikan kaharian. Gayunpaman at sa makatuwid, hindi ito gaanong pisikal at nakikita. Hindi ito nakikita. Isipin mo ang mga pangarap mo. Isa itong eksplorasyon sa palagay ko. Ang iyong mga pananginip ay paggalugad sa iyong hindi namamalayan ang mga lugar na pinupuntahan ng iyong isipan ng hindi namamalayan. At isipin mo, gaano kaya kaganda kung lahat ng nangyayari sa isip mo ay maaaring mangyari sa pisikal na mundo. Magiging maganda kaya ito o magiging lubhang masama? Mas marami bang positibong bagay sa isip mo o mas marami bang negatibong bagay sa isip mo? Kung magkakatotoo lang ang isip ng tao, baka sumabog na ang mga bombang nuklear. Baka mas marami pang kaso ng pagpatay ang mangyari. Kaya nga, hindi tayo binibigyan ng Diyos ng kapangyarihan at kakayahang matupad iyon. Usahay,
Makaingon ta, pagkanindot kahakon ang atong gihunahuna matinuod. Nindot gyud na, pero sa samang higayon, unsa man sab kanindot ni ana. At kaya, kung ang ating isipan, kung kaya nating salayin ang kasamaan at kunin lamang ang mabuti. Kung gayon, naniniwala ako na ibibigay sa atin ng Diyos ang kakayahan at kapangyarihang iyon. Ngunit ang ating mga isipan ay nahahalo sa mabuti at ang kasamaan ay nahahalo sa ating mga isipan. Doon na ron ang gastos. Kaya nga, may ilang bahagi ng Biblia, si Satanas, na bumagsak dahil sa kapinsalaan. Bumaba, natumba mula sa parang ang gastos ay pagmamay-ari ng dipyerno o isang lugar kung saan nakatira si Satanas. Minsan nagsasalita ito na parang isa itong magandang lugar. Hayaan mong tanungin kita, ang iyong isip, ang iyong gastos, ang iyong rakiya, ano ang kasama doon at sino ang namamahala dito? Dalangin ko na sana'y makatawid tayo sa kalawakan na iyon at makapasok sa makalangit na kaharian. Amen. Alam kong mahirap ito para sa maraming tao. Hirap na hirap akong mangaral ng ganito. Napagtanto ko ngayon habang naghahanda ako para sa mensaheng ito na may aron akong nakagawian kapag naghahanda ako ng mensahe. May ugali akong ilarawan at isipin ang lahat ng tao sa santuario. Yung karaniwan, alam mo na, parang iniisip lang kung saan lahat ay nakaupo at may kanya-kanyang upuan. Kaya kadalasan ko itong naisip. Hindi ko na malaya na ginagawa ko pala iyon. Pero ngayon ay naghahanda lang ako at otomatiko kong naisip ang lahat ng tao sa santuario. At dumating ang sandali na napagtanto ko. Hindi sila pupunta rito. At kaya, sa aking imahinasyon, wala na ang lahat ng miyembro. Kaya naman isang malaking pagkabigo iyon para sa akin na yung araw. Alam kong mahirap para sa praise team na manguna sa pagpuri kapag walang manguna. Pero naniniwala kami na nandyan ka. At nahihirapan talaga ang aming broadcast team na makasabay sa mga online services. Hindi ito madali. Pero sa tingin ko, ibinahagi ko na itong mensahe dati. Ang biyaya ng pagiging nakakulong o isang bagay na katulad niyan. Tungkol sa pagiging nakakulong si Grace. Sa Singapore, hindi pa tayo naka-lockdown at sana ay hindi pa tayo ganito. Pero kahit hindi tayo naka-lockdown, hindi pa rin tayo pinagbabawal na maglakbay sa loob ng bansang ito. Pero limitado tayo at wala tayong gaanong magawa, 'di ba? Hindi tayo manood ng sine, hindi naman tayo gagawa ng maraming bagay, 'di ba? At pakiramdam namin ay limitado kami at iyon ang nagdulot sa akin ng ilang mga kaisipan at pagninilay-nilay. Naisip ko, baka hindi sinang-ayunan ang Diyos ang ginagawa ko para sa Kwaresma na ito. Kaya pinipilit niya ako sa mga limitasyong ito. Ito ay personal na refleksyon lamang, hindi ko sinasabing pangkalahatan. Nagdulot sa ako ng pagsisisi at pag-iisip kung ano ang dapat kong gawin, marahil kung ano ang inaasahan ng Diyos, o marahil ay sinasabi niya sa akin o sinasabi sa atin. Kailangan mong mapagtanto kung anong uri ng panahon ang iyong ginagalawan at kailangan mong manalangin. At mula roon, naisip ko, siguro, ito ay isang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, isang napakahalaga at espesyal na pagkakataon para manalangin at magbasa ng Biblia. Mas madalas ko na talagang binabasa ang Biblia kaysa dati. Kaya at narinig ko na may ilang miyembro na kumukuha ng mga pag-aaral sa Biblia, nagbabasa ng iba't ibang pag-aaral sa Biblia ng iba't ibang pastor at iba't ibang simbahan.
gumagawa ng maraming pag-aaral, maraming pagbabasa, at maraming debosyon. Sa balaang Biblia, adunay daghang individual nga nabilanggo, nakulong o gipriso sa madugay nga panahon. Apan sa tinuod lang, kadto mo'y kapanahon sa dugang nga grasya og balaang biyaya. Isipin mo si Jose, isipin ang pamilya ni Noe. Para sa pamilya ni Noe, maaring isipin mo na noong panahon ng baha, sa loob ng halos isang taon, sila ay nakakulong. Ngunit, para sa panahong ginagawa nila, ang arka ay mas mahaba pa at mas malaki ang mga limitasyon. Wala talaga silang magawa sa buong oras na iyon. At naniniwala ako, para sa kanila, ang panahon ng baha ay isang panahon ng biyaya. Kaya ang ginagawa natin sa panahon ng mga limitasyon, sa panahon na pakiramdam natin ay wala tayong gaanong magawa, naniniwala ako na iyon ang panahon kung kailan dapat tayong gumawa ng higit pa sa pag-abot at paghanap sa kahariang ng langit. Talagang ayaw ni Jose na mapunta sa bahay ni Potifar. Talagang ayaw niyang mapunta sa bilanggugang iyon. Ngunit iyon ang panahon kung kailan siya pinagpala ng Diyos at inihanda siya para maging punong ministro. Daniel, pareho lang. Si Ezekiel, ang kaniyang buhay ay nilimitahan ng Diyos. Sabi niya, alam mo na gaano katagal humiga ng patagilid. Mahigit isang taon na, di ba? Sa kabilang banda, ikinulong siya ng Diyos. Ngunit iyon ang panahon ng kanyang mapagtanto at tunay na makita ang kaharian ng langit, ang templo ni Ezekiel. Natanggap niya ang pangitain ng Diyos. Parami ng parami ang mga tao sa buong Biblia. Si Apostol Pablo, noong siya ay nakakulong, doon niya isinulat ang lahat ng mga liham na ito. O marami sa kanila. Kaya isipin natin kung ano ang magagawa natin kapag limitado ang ating pisikal na kakayahan. Minsan, ang ating mga espiritual na pandama, espiritual. Lumalawak ang mga pagpapala kapag limitado ang atong pisikal na kakayahan. Kaya samantalahin natin talaga. Ayokong sabihin ang salitang bintahe dahil walay pakinabang sa mga taong nagdurusa dahil sa coronavirus na ito. Ngunit, kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito upang maghanap at mapalapit sa Diyos. At naniniwala ako na kapag ginawa natin iyan, ang Diyos ay magpapabilis. Ang katapusan, lalapit ang Diyos at paikilin ang panahong ito ng pagdurusa. Ingan, at tiya, kailangan naton. Nandito kami. Ngunit kung ang lupaing ito ay napakarami, sagana, at komportable, mananatili tayo rito. At talagang mahirap makayanan ang gastusing ito. Ngunit, kailangan nating marating ang kaharian ng langit, ang trono ng Diyos. Paano natin gagawin iyon? Kaya, muli, ang gastos, isipin ta, kung saan tayo mapupunta o kung ano ang nasa ating mga puso at isipan. At hanggat hindi pa yun handa, hindi tayo maaring pumunta roon, di ba? Hanggang sa ating mga isipan. Hanggat hindi naalis, nasasala, o napapalayas ang kasamaan sa ating mga isipan, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. At habang tayo ay nananalangin, linggo ng palaspas ang paghahanda para sa darating na araw ng Panginoon, hindi ba? Si Jesus ay naglaklakbay sa buong linggong iyon, sa linggong nga pagdurusa, patungo sa krus. Ngunit ang buong linggong iyon ay kumakatawan sa buong ministeryo ni Jesus, sa buong buhay ni Jesus, at sa buong kasaysayan ng pagtubos. Ganyan kahalaga ang linggong iyon.
at sa buong linggong iyon sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo, sa pamamagitan ng gawain ni Hesukristo, sa pamamagitan ng salitang ibinahagi niya sa atin, naway magawa nating maalis ang kasamaang ito. Naway, may suko na lamang ang atong mga kasalanan, ang atong kasamaan kay Hesus at maipako iyon sa krus. Amen. Minsan, ganito dapat ang gastusin. Ang mga langit ay nagsasalaysay ng kaluwalhatan ng Diyos. Narito ang mga langit, si Shemaintala, at ang kanilang gastusin, Rakia, ay ang pagpapahayag ng gawa ng kanilang mga kamay. Naway ang rakiya na iyon, ang gastos na iyon, ang maging puso natin, isip natin, kaluluwa natin. Awit 150, talata 1. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos sa kanyang santuaryo, purihin siya sa kaniyang makapanayarihang gastos. Kaya't naway maging lugar iyon ng pagpupuri sa Diyos. Espasyo kung saan ipinapahayag ang kaluwalhatian sa Diyos, hindi isang espasyo ng kadiliman o mga reklamo, at dahil lang sa hindi nakikita ng mga tao ang akong isipan. Ang daming basura at kalat doon. Ang daming mga bagay na lihim. Sana masala ang mga iyan. Naway ang espasyong iyon ay maging isang lugar ng papuri at kaluwalhatian ng Diyos. Pangalawa, parang gastusin lang iyon. Ang parang gastusin ay parang kristal. Versikulo 22. At pahayag, Kabanata 4, versikulo 6. At sa harap ng trono ay may parang dagat na salamin na parang kristal. At sa gitna, sa paligid ng trono, ay may 4 na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harap at sa likod. Tulad ng kristal, inilalarawan ng pariwalang ito ang imahe ng isang kalawakan bilang napakadalisay at malinaw na parang salamin. Naway maging dalisay at malinaw din ang atong mga isipan na parang kristal na atong mga puso. Ipinahihiwatig nito na ang mga banal ay kailangang hugasan ng dugo ni Hesus upang makalapit sa trono ng Diyos. Milabaw siya kanamong duha sa 14. Pakigdait kamo sa tanan ug ang pagkabalaan kay kung wala kini walay makakita sa G1. Pinadayag 7, 14. Giingnan ako siya, G1 ko, nahibalo ka. At sinabi niya sa akin, ito ang mga nanggaling sa malaking kapihatian at kanilang hinugasan ang kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kita nyo, ang resulta ng kapihatan ay pagpapabanal. Minsan, sa pamamagitan ng mga paghihirap, tayo ay nadadalisay para tayong gintong dumaan sa apoy na nagpapadalisay. Para sa gintong iyan, ito ay kapigahatian. Pero kapag lumabas, puro na lang ang lumalabas. Dalangin ko na sa pamamagitan ng paghihirap na ito, ng pandaigdigang paghihirap, naway tayo, kahit man lang mga Kristiyano, ay maging banal at maging mas dalisay sa ating pananampalataya. Pangatlo, ang isang bagay na tulad ng isang gastos ay lubhang nakakatakot. Nakasaad dito na kahanga-hanga at sa Hebreyo ito ay yari na ang ibig sabihin ay matakot, matakot at gumalang. At sa makatuwid, ang mahiwagang imahe ng gastos ay pumukaw ng takot at paggalang. Ang takot na ayon ay ang simula ng pananampalataya, paggalang. At pagkatapos ay isang tinig ang nagmula sa itaas ng kalawakan. Versikulo 25. Ang salita ay ipinahayag ng Diyos na nakaupo sa trono. Ibinabang mga nilalang na may buhay ang kanilang mga pakpak nang ipahayag ang salita. Ipinapakita nito na ang mga komisyonado o yaong mga isinugo ng Diyos ay dapat huminto sa lahat ng kanilang mga gawain upang makinig kapag ipinapahayag ang salita ng Diyos. Ecclesiastes, Kabanata 5,
talata 1. Lukas Kabanata 10, versikulo 39. Mayroon siyang kapatid na babae na nagnungalang Maria na nakaupo sa paanan ng Panginoon na nakikinig sa kanyang salita. At sinabi ni Jesus, Maria, tungkol kay Maria, pinili niya ang tamang panig, ang tamang gawin. At marahil ito na ang pagkakataon para sa atin. Pinigilan tayo ng Diyos na magpatuloy sa ating mga karaniwang araw. Alam mo, nanood akong maraming balita ng maraming nangyayari sa mundo. Alam kong bumababa ang ekonomiya at lahat ng bagay, pero umakto tayo na parang hindi tayo maaring tumigil. Nabuhay tayo na parang kapag tumigil tayo, mamamatay tayo. Nabuhay kami na parang, Diyos ko, wala na kaming oras para makatipid. Masyadong abala. Tingnan mo kami ngayon. Sabi ng Diyos, marami ka pang oras ngayon. Kapag bubalik na tayo sa ating ang makaraniwang araw, alalahanin natin ang panahong ito. At tandaan natin na laging may oras para sa Diyos. Lagi naman tayong may libreng oras. Kailangan nating ibaba ang ating mga pakpak, tumigil sa paglipad palayo, tumigil sa paggulong palayo kapag ang salita ay binibigkas. Lukas, Kabanata 10, talata 42. Ngunit isang bagay lamang ang kinakailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi aalisin sa kanya. Pangalawa, ang pangatain sa trono sa ibabaw ng gasgas. May isang bagay na kahawig ng isang trono sa itaas ng kalawakan at ang anyo nito ay parang batong sapiro. Sa aking salin na NASB, sinasabing lapis lazuli sa hitsura. Kabanata 10, talata 1, may sinasabi itong parang batong sapiro na sa hitsura ay kahawig ng isang trono. Ang trono ng Diyos ay nasa itaas ng mundo ng paglikha. Ang tronong Diyos ay nasa itaas ng kalawakan. At doon, nakita ni Apostol Pablo. At sinabi niya, ito ang ikatulong langit. Isaiah 6:1. Nung taon ng pagkamatay ni Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang trono, matayog at marangal, na ang laylayan ng kaniyang balabal ay pumuno sa templo. Ang lapis lazuli ay sapiro. Sa Hebreyo, ito ay sapiro. Natagpuan ang batong hiyas na ito. Ang batong kayamanang ito ay matatagpuan sa ikalawang hanay ng pektoral ng mataas na saserdote. Ito ay isang hiyas na may natatanging kagandahan at halaga. Exodo 28, versikulo 18. Sa ikalawang hanay, isang turkesa, isang sapiro at isang diamante. Pangalawa, mayroong isang figura na may anyo ng isang lalaki. Ang talata 26 ay isang figura na may anyo ng isang lalaki. At bagamat si Jesus ay Diyos, siya ay bumaba sa anyong tao at ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Siyempre, hindi lamang tayo nagsasalita rito sa pisikal na pandama, kundi para maunawaan natin. Nagsasalita siya sa simbolikong wika at mga pisikal na anyo, ang anyo nga wangis na kaluwalhatan ng Panginoon. Kaya't siya'y may anyo ng isang tao. Kasabay nito'y may anyo siyang kawangis ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya sino ang may anyo ng tao at kaluwalhatan ng Panginoon? Ang imahe ay naglalarawan sa nagkatawang taong Diyos, ang anak ni Jesus. Mga taga Filipos 2, versikulo 6-8, bagamat itinuring siyang kapantay ng Diyos, bumaba siya mula sa kanyang trono. Nagpakumbaba. Juan 1, versikulo 14, ito ang salita na dumating sa anyong tao.
Ang anyong nakapalibot na liwanag ni Po ay parang bahahari sa mga ulap sa araw ng pag-ulan. Sige. Talatang 28. Ang anyo ng bahaghari sa mga ulap sa araw na maulan. Gayon ang anyo ng nakapalibot na liwanag sa Genesis, Kabanata Siyam, talatang 13. Sinabi ng Diyos, "Imilalagay ko ang aking bahaghari sa ulap, at ito ang magiging tanda ng tipan sa pagitan ko at ng lupa." Para sa 6 kapag ang bahaghari ay nasa ulap. Kung magkagayoy, aking tipingan upang aking maalala ang walang hanggang tipan sa pagitan ng Diyos at ng bawat nilalang na may buhay sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. Kaya ang bahaghari na iyon ay kumakatawan sa tipan ng Diyos, lalo na ang tipan na ibinigay ng Diyos kay Noe pagkatapos ng paghuhukom. At kaya ang bahaghari, isipin natin ang bahaghari. Ang bahaghari ay nakita natin ito sa Genesis. Ang Kabanata Siyam ay isang tipan, ay ang salita ng Diyos. Paano lumilitaw ang bahaghari? Karaniwang lumilitaw ang bahaghari pagkatapos ng ulan. Sinasabi sa atin ng Deuteronomio, Kabanata 32, talata 1, na ang ulan ay biyaya ng Diyos. Ngunit maari rin itong maging kapihatian, gayang alam natin mula sa Arka ni Nui at sa baha. Pero pagkatapos mon, kailangang sumikat ang araw para lumitaw ang bahaghari. At ang liwanag ay isinasalin, okay, ang mismong salita ay na-refract, tama ba? Ang liwanag ay isinasalin sa 7 magkakaibang kulay ng bahaghari. Ito ay isinasalin sa pamamagitan ng tinga ng tubig o mga patak ng ulan. Kaya naman, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kung minsan sa pamamagitan ng mga paghihirap, binibigyan tayo ng Diyos ng karunungan upang maunawaan ang gawain. Ang patak ng ulan na bubaba mula sa langit ay bubaba rin mula sa ulap, tama ba? Bumababa mula sa langit patungo sa lupang ito. Ang tubig sa itaas na bahagi ay pababa sa lupa, tama ba? Patungo sa lupa. At iyon mismo ay biyaya. At ang biyayang bumaba ay, gayang sinasabi sa atin sa Juan Kabanata 1, ay si Hesukristo. At si Jesus ang liwanag. Juan Kabanata 1, talata 4. Sa pasimula ay ang salita, hindi ba? Ang salita ay buhay ng sangkatauhan, at ang buhay na iyon ay siyang ilaw ng sangkatauhan. At ang salitang iyon na nagkatawang tao ay si Jesus na bumaba sa lupang ito. At siya ay dumating bilang katotohanan at biyaya. Talata 18, tama ba? At ang mga sumunod, at sa pamamagitan ng kanyang pisikal na anyo, ibig sabihin sa pamamagitan ng tao ni Jesus, sa pamamagitan ng katawan at ng kanyang pagiging tao, pinaagi sa iyang mga pulong, pagtulunan ug buhat, iyang gipaambit ang pulong nga mao ang kahayag. Walang kulay ang liwanag, hindi nakikita. Pero alam natin na kapag may liwanag, nakakakita tayo, di ba? Ngunit ang liwanag mismo ay hindi nakikita. Ngunit kapag ang tanging paraan para maging nakikita ang liwanag na iyon o sa pamamagitan ng ganoong uri ng molekula ng tubig, ang liwanag ay naaaninag sa 7 kulay ng bahaghari. Saka mo malalaman, ibang versyon o salin ito ng di nakikitang liwanag. Para makita natin ito, si Jesus mismo ang liwanag, ang di nakikitang salita mula sa espiritual na mundo na isinasalin sa nakikitang anyo. At sinabi niya ang salita para marinig nato ito. Ipinakita niya ito sa atin sa pamamagitan ng kaniyang buhay. At ipinaliwanag niya ito sa amin para maintindihan namin. At ang 7 mensahe na ibinigay ni Jesus, ang 7 mensahe na nakasaad sa krus ay nakasulat. Gayang nabanggit ko, ang linggo ng pasyon ay isang
Pinaikling bersyon ng kanyang buong ministeryo na isang pinaikling bersyon ng buong kasaysayan ng pagtubos. Ngunit ang pitong mensahe sa krus ay mas pinaikli pa. Ito ang ano ang tawag mo sa mga iyan? Napakaesensya? Ang manapatak, ang napakahalagang manapatak. Alam mo, kapag gumagawa ka ng mga solusyon, mayroon ka mga pinaikling bersyon. Maglagay ka lang ng ilang patak sa isang litrong tubig, di ba? Isang bagay na tulad niyan. Ang pito, ang mga mensahe ay kumakatawan sa kung ano ang dinala ni Jesus, ang salitang dinala ni Jesus. Ang mga kulay ng bahaghari sa ulap at sa ulap. Sa Hebreo, Kabanata 12, talata 1, sinasabing ang ulap ng mga saksi ay wala tayong oras para talakayin ang mga kahulugan ng ulap. Napakalalim ngayon pero pupunta kami sa Gamali. Ibabahagi ko sa linggong pagkabuhay, ang muling pagkabuhay, araw ng Panginoon, ibabahagi ko ang tungkol sa pitong minsaheng ibinahagi ni Jesus sa cross, ang sinabi ni Jesus sa cross. Pero ang ningning na lumalabas, sa madaling salita, parang lumalabas talagang ang ulo ng nilalang na nakaupo sa trono. Bukang may imahe rin ng isang lalaki sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang liwanag na iyon ay ang pitong kulay ng bahaghari. Tandaan sa Apokalipsis, Kabanata 10, isa pang malakas na anghel ang may bahaghari sa kanyang ulo. Ulo, kinakatawan, ang pilosopiya, ang mga kaisipan, ang sentro ng kanilang buhay, mga Hebreo, Kabanata 1, talata 3. Siya ang sinatang ng kaniyang kaluwalhatan, at ang mga ito ay nagmumula at ang eksaktong representasyon ng kaniyang talikasan. Konklusyon, Ezekiel nagpatira pa at narinig ang pinig ng Diyos. Nang makita ko ito, ako'y sumubsob at nakarinig ng isang tinig na nagsasalita. Lingkod ng Diyos, kayong mga tinawag upang lumakad sa tipan, kayo at ako ay dapat magpatira pa kapag ipinapahayag ang salita ng Diyos. Dito, ang salitang dinggin ay siyama sa Hebreyo na tumutukoy hindi lamang sa pakikinig kundi pati na rin sa pagsunod at paggawa ng salita. At sa makatuwid, ang mga lingkod ay dapat umabot sa antas ng paggawa o pagsasabuhay ng salita. Maraming beses na naririnig natin at sinasabi natin, "Wow, ang sarap naman niyan, magandang luhi ka. Ito kay may katuturan, kawili-wili o masaya." Ngunit hanggang saan nga ba nito naapektuhan, naimpluwensyahan at binabago ang atong buhay? Ang imaheng ito ng lupain, gastos at trono, ito ay isang proseso. Sinasabi nito sa atin na kailangan nating magbago. Kailangan nating magbago mula sa lupain para palawakin at ihagi sa kaharian ng langit. Dalang ko na sana'y magbago tayo. At ang tanging paraan ay ang magpatira pa na lang tayo. Hindi literal, sana huwag mong gawin yan. Pero sa totoo lang, mapagpakakumbabang yumuyupo sa presensyang salita nga Diyos. Pahayag 1, versikulo 3, mapalad ang bumabasa at yaong mga nakikinig sa mga salita ng propesiya at sumusunod sa mga bagay na nakasulat dito, sapagkat malapit na ang panahon. Sa huli, ang hari ng Babylonia ay hindi ang pinuno ng kasaysayan. Ang Diyos, sa kaniyang kaluwalhatian, ang tanging soberanong pinuno. At naway siya rin ang tanging mamamahala sa ating mga buhay. Amen? Manalangin tayo. Ama naming nasa langit,
Nagpasalamat kami sa iyo sa pagpapahintulot sa amin na magtipon-tipon saan man kami naroon sa atong mga tahanan. Ngunit naniniwala kami na inanyayahan mo kami sa kaharian ng langit. At Ama, tulad ni Ezekiel, tulad ng ingong mga lingkod, bagamat limitado kami sa pisikal, bagamat dumaranas kami ng mga paghihirap, naniniwala kami na bibiyayaan mo kami sa espiritual ng karagdagan mga pagpapala at pangunawa. Naniwala kami na bubuksan mo ang langit para sa amon. Kaya tulad ni Jose, tulad ni Apostol Pablo, tulad ni Daniel, tulad ni Noe, kahit na tayo ay nakakulong, kahit na tayo ay limitado, ang kalangitan ay magbubukas. Upang hindi lamang tayo makatanggap ng mga pagpapala, kundi maunawaan din natin at makita natin ang dungawan ng langit. Na ating maranasan ang mga pagpapala ng langit, ang espiritual na mundo, para magbago ang buhay natin pagkatapos nito. Kaya Ama, hayaan po ninyong paging pagkakataon ang pagkakataong ito para sa amin upang magbago, para sa atin. Naway malinis at dalisayan ang ating mga puso at isipan. Kaya Ama, kami ay nananalangin at humihingi, naway bigyan mo kami ng espiritu ng pagsisisi, naway bigyan mo kami ng espiritu ng pag-unawa, naway bigyan mo kami ng espiritu ng pagbabago upang makapagsimula kaming muli. Kaya Ama, dinggin mo po ang mga panalangin ng iyong mga banal. Habang sila'y nananalangin sa iyo mayon, dinggin mo sana ang kanilang mga tinig, dinggin mo ang kanilang mga daing. At habang sila ay dumaranas ng mga kahirapan, karamdaman at paghihirap, idinadalangin namin na ang iyong pagpapala ng pagpapanibago, ang iyong pagpapala ng paglikha sa amin na muli ay ipagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin ng may pasasalamat sa mahalaga at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.